Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Tatay Dong, Hayes Levy, and Lilia Fukui. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Dalangin ko po na yung mga devotions na ginagawa po natin everyday ay nagiging kapakinabangan sa ating paglagong spiritual. Now, ngayong araw po ang huli nating devotion patungkol po sa series natin na Essentials of the Historic Christian Faith. So yung devotion po natin ngayong umaga ay may kinalaman po sa eschatology or pag-aaral sa mga huling araw. Ang talata po na pag-aaralan natin ay mula po sa Acts chapter 3 verse 21. Ito po ay patungkol sa pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit. Now, na umakyat siya sa langit, ito po ang sinasabi ni Apostol Pedro. Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything, as He promised long ago through His holy prophets. Siya'y dapat munang manatili sa langit. So ang ating Panginoong Jesucristo, umakyat siya sa langit, naupo siya sa kanyang trono, at dapat muna siyang manatili sa langit. Hanggang kailan daw po? Hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, magkakaroon muna ng matinding pagbabago dito sa mundo. Tsaka siya babalik. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa nung una. Ano po ba yung ipinahayag ng Diyos sa mga propeta? Ang vision po ng mga prophets long time ago sa Old Testament ay yung kapayapaan ng Messiah ang maghari at lumawak at lumago dito sa mundo. Nakikita nila na yung righteousness, peace will cover the whole earth. Yung buong mundo ay mapupuno ng mga taong sumasamba kay Yahweh. Yung mga bansa ay luluhod sa ating Panginoong Jesucristo, sa Messiah. So lahat po ng iyon na pinangako ng Diyos, ipinahayag ng Diyos simula pa ng una, ay magaganap muna hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. So ito pong doktrina na ito po yung tinatawag nating the doctrine of the restoration of all things. Doktrina ng pagpapanumbalik, pagre-restore, healing ng ating mundo na nahulog sa kasalanan. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, the ascension of Christ is about conquest. Yung ascension, ibig sabihin po ng ascension, yung pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit at pag-upo niya doon sa kanan ng trono ng Diyos, hindi po ibig sabihin nakaupo lang siya ngayon at nakatambay at nag-aantay ng muling pagbabalik niya rito sa lupa. Yung ascension po, ang doktrina na yan ay nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo naghahari na ngayon. At ang implication po niyan sa mundo, conquest. Ano po yung conquest? World conquest. Yung sasakupin ng Panginoong Jesucristo yung buong mundo at lahat ng mga bansa ay mapapailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya po itong bansang Pilipinas, kahit puno ng korupsyon ito, kahit ang daming problema na nakikita natin sa ating lipunan, mga kapatid, hindi sinukuan ng Panginoon yung bansang Pilipinas, kasama ang Pilipinas sa sasakupin ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang Panginoong Jesucristo mananatili siya sa langit, upo siya sa kanyang trono hanggang sa pasailalim lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paanan. Now, ito po yung sinasabi sa Psalm 110 verse 1. Ito po yung favorite na talata ng mga apostles, ng mga New Testament writers. Ito po yung lagi nilang kino-quote. At ito po yung pinaka battle cry nila, no? Ito yung pinaka summary ng identity ng ating Panginoong Jesucristo kasi si Jesus Christ, tao, kaharap nila, Diyos na nagkatawan tao. Sino ba to sa Old Testament? Totoo ba na prophesied Messiah to? Lagi silang bumabalik sa talatang ito. The Lord says to my Lord, Yahweh. Yung Lord dito, si Yahweh Elohim, no? The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Yung Lord po, yung Yahweh, sinasabi kay Jesus Christ, the Son of God, maupo ka sa kanang trono ko at hanggang sa lahat ng iyong mga kaaway ay may pasalalim sa iyong paanan. Similar po yan sa Acts chapter 3 verse 21. Heaven must receive him. So umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, naupo siya sa kanang trono ng Diyos until the time comes for God to restore everything. So lahat po ng mga kaaway ng ating Panginoong Jesucristo, mga nagrebelde sa Kanya, mapapasailalim na sa Kanyang paanan. Yung footstool po, patungan ng paanan ng Panginoong Jesucristo. So the ascension of Christ is about conquest. Yung pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo
doon sa langit. Ito po hindi ibig sabihin nakatambay ang Panginoon, nagmumuni-muni ron. Ang Panginoong Jesucristo po busy para sakupin yung buong mundo, ipailalim sa kanyang paanan. Number 2 po, Jesus comes back to complete the project of restoration. So, lagyan natin dito, will come back para future, no? Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay muling babalik at sa kanyang muling pagbabalik ay kukumpletuhin niya yung proyekto ng pagbabago. Tingnan niyo po yung talata natin, no? Sabi rito, siya ay dapat munang manatili sa langit. So, nakaupo siya sa kanyang trono, naghahari siya, sinasakop niya yung mundo. Kailangan niyang manatili doon. Pero merong time na tatayo siya sa trono niya at babalik dito sa lupa. Kasi may nakalagay ditong until or hanggang. Hanggang kailan daw? Sa dumating na ang pagbabago ng lahat ng bagay. Merong sa ibang translation po, until the restoration of all things. So, Jesus will come back para saan? Para magsimula ng pagbabago? Hindi po. Kasi ang simula ng pagbabago dito sa mundo, first coming ng Panginoong Jesucristo. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo dito, sinimulan niya yung buto ng kaharian ng Diyos na lumalago na. At patuloy na lumalawak at sinasakop yung mundo hanggang sa time will come. Jesus Christ will come back to complete the process of redemption. Na kumpletuhin yung proyekto ng pagbabago sa mundo. Sa makatuwid po, yung mundo natin, inaayos ng Diyos, paayos ng paayos. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, yun na yung pinaka-final seal. Kompleto na yung proyekto. Tapos na yung project. Na mga kapatid, ang ating Diyos, minsan meron pong nagsasabi, no, na paano totoo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mabuti sa lahat, pero there's a problem of evil. May kasamaan dito sa mundo. May korupsyon, may krimen, may genocide, may yung nangyaring World War I, World War II, Holocaust, at mga tao nagkakasakit ng mga malubha, cancer, no? Now, mga kapatid, ang Diyos po natin hindi pwede sa Kanya na manatili ang kasamaan, si Satanas, kasalanan, kamatayan forever and ever. Tutuldukan niya talaga to at babawiin niya lahat ng kanyang nilikha na nahulog sa kasalanan pabalik sa kanya. Yun po ang purpose kung bakit babalik ang Panginoong Jesucristo to complete the project of restoration. Now, pangatlo po, God's promise will not be broken. Ito yung pangako ng Diyos sa Old Testament pa lang, sa mga propeta pa lang, inihayag na sa kanila na someday yung mundo ay mapupuno ng mga taong dumadakila at sumasamba kay Yahweh. Kaya po, alinsunod po yan sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na God disciple the nations, Matthew 28:18-20, na yung mga disipulo niya, pinahayo niya, gawin yung alagad ko lahat ng mga bansa. At mangyayari po yan. Because God's promise will not be broken. Tutuldakan ng Diyos ang lahat ng kasamaan dito sa mundo. Heaven must receive Him until the time comes for God to restore everything as He promised. May pangako ang Diyos. I-restore niya yung ating mundo. As He promised long ago through His holy prophets. So God's promise will not be broken. Maraming tao, kung na-question yung Diyos, no? Lord, kung totoo yung Diyos ng mga Kristiyano, no? Bakit may evil? Bakit may kasamaan? Ang sagot lang po natin dyan, mga kapatid, ang Diyos natin makapangyarihan. He is all-powerful, He is all-good, and He will defeat all sins, evil, suffering, decay, death, at mangyayari po yan sa hinaharap. So application number 1 po natin, study the doctrine of ascension. Very practical application po ito. Kasi mga kapatid, yung doctrine of ascension, yung pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit, minsan hindi natin nabibigyan ng pansin. Ang nabibigyan natin ng pansin, death of Christ, resurrection of Christ. How about the ascension of Christ? Yung ascension of Christ, ito po ay isa sa mga central doctrine sa New Testament. Ito po ay hango sa Psalm 110 verse 1. Ito po ay may kinalaman sa Daniel chapter 7, 13-14. Na sabi po rito sa verse 14, pag-akyat ni Jesus sa langit, yung ascension niya, He was given authority, glory, and sovereign power
All nations and peoples of every language worship Him. Ito po yung kahalagahan ng ascension upang sakupin ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga bansa, maging tagasunod niya lahat ng mga bansa at lahat ng mga lengguwahe, wika, sasambitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. So, study the doctrine of ascension, mga kapatid. Meron po tayong video niyan. Mga 4 na videos po yata ito, no? Panoorin niyo po, i-appreciate niyo yung doktrina na ito na magbibigay sa atin ng confidence na yung Diyos natin, ang Panginoong Jesucristo natin, busy. Sinasakop niya yung mundo. Sinasakop niya ang ating mga buhay, ang ating mga pamilya. Inire-restore niya, binabago niya, inaayos niya. So, pangalawang application po, fix what sin has broken. Ayusin po natin yung mga winasak ng kasalanan. Alam niyo po, kung titingnan yung mabuti, right now, God is in the process of restoring this broken world. Ayan po yung ginagawa ng Diyos ngayon. Healing, pagsasaayos. Tayo po'y tinawag ng Diyos upang maligtas, upang maging kabahagi ng ginagawa ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong manakit ng ating kapwa. Kasi pag nanakit ka ng ating kapwa, sinaktan mo yung asawa mo, kaibigan mo, churchmate mo, sa pamamagitan ng matatalim na pananalita or sa pamamagitan ng ating mga gawa, pag nanakit ka, you're contributing to the brokenness in this world. You're going against God. God is working towards healing. Tapos ikaw naman, you're working towards brokenness or breaking this, making this world broken. Alam niyo po yung kasalanan po, ang ginagawa niyan, wasakin yung nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos yung mag-asawa, yung design ng Diyos sa mag-asawa na mamuhay ng merong harmony, may pagmamahalan, mamuhay ng nakakalugod sa Panginoon. Pero yung kasalanan, pag pumasok sa marriage, winawasak yung marriage. Pinupuno ng galit, alitan, selos, paghiwalayan. Yung maayos na pagkakaibigan, pag pinasok ng kasalanan yan, winawasak. Winawasak yung relasyon ng magulang sa anak, anak sa magulang. Pero tayo po mga Kristiyano, pag tinanggap natin yung ebanghelyo, pimasok yung kaharian ng Diyos sa ating mga buhay, yung buo nating pagkatao, inaayos ng Diyos at hindi lang tayo, inaayos ng Diyos yung relasyon natin. Hindi pwedeng nakakilala ka sa Panginoon pero yung relasyon mo hindi maayos. Kasi po, pamilya mo, dama yan sa impluwensya at kapangyarihan ng ebanghelyo. So tayo po mga kapatid, tayo kabilang sa mga tao na ginagamit ng Diyos to fix what sin has broken. Pangatlo po, build the future. Ngayon po ang Diyos ay binibuild niya yung future towards a beautiful world. Patungo sa napakagandang mundo at kukumpletuhin niya yung proyekto ng pagsasaayos dito sa mundo. Now, ano pong gagawin natin mga kapatid? Hindi po tayo nagko-contribute para sa sama ng mundo, sama ng society. Hindi po tayo nagko-contribute ng corruption dito sa bansa natin. Hindi tayo nagko-contribute ng brokenness sa ating family. But rather, we build the future. We shape the future by the power of the Holy Spirit. Ano po ibig sabihin nito? Lahat po tayo builders. We build a godly family. Kaya lahat tayo, mission natin yun eh. Yung pamilya natin, kung wala ka pang pamilya ngayon, you're gonna start a family, you have to make sure that you're gonna build a godly family. You're going to build a godly culture. You're going to build a godly nation. You're going to build a godly company. Lahat ng ginagawa natin dapat godly, maka-Diyos. Kasi po yun ang ginagawa ng Diyos ngayon, right now. He's building the future, a better world, a godly world. Mundo na maka-Diyos. At lahat po tayo nagbi-build towards that. Nagsisimula po yan sa sphere of influence natin. Nagsisimula yan sa relasyon nating mga asawa, sa mga anak, sa mga magkakapatid. We're building godly family to contribute to godly communities to godly nations. So let's build the future together. Now, para po sa ating discussion, how can we practically build the future through our work, family, and ministry? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord God, I know that you work towards reconciliation, redemption, renewal, and restoration.
But sometimes I contribute to brokenness instead of working towards healing. I'm sorry, Lord. Please forgive me. Thank you because you always win. Suffering and evil in this world will eventually be eradicated. Jesus is reigning now in heaven, conquering all nations on earth. He must reign in heaven until all his enemies become a footstool for his feet. Jesus will come back again to complete the process of restoration. Armed with this truth, Lord, I ask that you use me to build the future. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.